Madam President, my question is, why is the majority in such a hurry to tackle this motion? This allowing a senator for justifiable reasons to attend and participate in the session through teleconference, whereas in Rule 14, Section 41, under B, it says convene and hold a session through teleconference, video conference, or other reliable forms of remote or electronic means using appropriate information and communications technology system due to force majeure, Madam President, or the occurrence of a national emergency. I guess, Madam President, this justifiable reason, what is that? Does that fall under force majeure or does it fall under national emergency, Madam President? My question is, why are we in so hurry? Why are they, the majority, in a hurry to tackle this motion and divide the House, Madam President? We need answers in the minority. Madam Chair. Or is it because, Madam Chair, they're in a hurry because of news reports that probably two of our colleagues might land in jail this weekend? Is that the reason why? Is that the reason why they have to have this inserted, the Section 41C, para makaboto po kung sino man yung makukulong dahil sa announcement ng Ombudsman na mailalabas na po ang warrant ng ilan sa mga kasama natin, Madam President? That is my question, Madam President. Madam Chair, the gentleman is out of order because his question sa nagmamadali, bakit, can be discussed in the actual motion. Can be discussed after the motion whether we should take it up. We take offense that bibigyan niya ng ganyang kulay. It's just like us saying, are you afraid if we have the hearing on the Blue Ribbon on flood control, mababanggit ka rin? You do not make that kind of statements here in the Senate because you assume good faith from everyone. That rule hindi minadali. May 11 pa ho yun. So, Madam Chair, I move that we divide the House. And the voting will be done via viva voce. Madam President, Minority Leader. I move to adjourn or a quorum call. We will not object, but for the record, Yes. they scampered out and left the minority leader instead of discussing the rule. We are not even discussing the rule yet. And then, ganun na yung allegation nila. And no one from the minority stood up to say that out of order si Senator Erwin Tulfo. So we will not object, Madam Chair. In fact, we adjourn till 5 p.m. Madam President, Monday. before that, Madam Before we President, adjourn. motion to adjourn is Senate not President. debatable. Akala ko ba magaling sa rules? We're not Parliamentary debating. inquiry. It's not We're not debatable. debating Madam minority Parliamentary inquiry, Move leader. to Madam adjourn. President. We're I'm not not debating, debating, Madam and we Chair. will indeed adjourn. Parliamentary inquiry. Nung pong nagsimula tayo, Madam, tayong quorum. We had a quorum, yes. Yes, Madam President. Kapag ka po ba nag-walkout ang minority, nawawala po yung quorum. Nagsimula po tayong may quorum. It doesn't matter if they walk out. Yes, I think we still have the quorum. Madam President, once there is a quorum call, you have to call the roll. Kahit present lahat o kulang kanina o there was a motion to dispense, whatever that is. Not A upon quorum a situation, call, Madam President, when motion they motion to readily adjourn and willingly walk out. takes precedence. Hindi po yung covered ng rule natin, Madam President. Madam Kung President. sakasakali As po, reiterated by the Senate President and as conveyed by the Minority Leader, former Senate President, the rule states that the motion to adjourn takes precedence. I'm not taking sides. 5 p.m. Monday And we will adjourn session until 5 until p.m. 5 p.m. on Monday. Alright, magre-reaction tayo dito mga kababayan no, sa mainit na tagpo. No? Intense yung nangyari ngayong hapon dito sa Senado. Itong mga minority senators nag-walk out. No?
nagsilayasan doon sa Senate session ngayong hapon dahil hindi po nila nagustuhan yung proposal ni Senator Marcoleta na i-amend yung kanilang rules, no, na i-allow na mag-participate yung isang senador or mga senador kung hindi sila makadalo physically ay pwedeng mag-attend sila or mag-participate sa session through video conferencing or teleconferencing. So umalma dito si Erwin Tulfo, sila Kiko Pangilinan, sila Risa Ontiveros, si Ping Lacson, sila Tito Soto, mga kabayan, hindi po sila pumayag dito, no, or ayaw nila itong ibaguhin daw yung rules, mga kabayan. At mayroon pag sinabi si Erwin Tulfo na hindi nagustuhan ni Senator or ni Senate President Alan Peter Cayetano na minamadali daw ng majority group, no, or majority senators itong pag-amend ng rules na pwede nang i-allow na mag-participate sa online itong mga senador ay dahil daw merong possible na mag-issue ng warrant of arrest, no, dito sa dalawang senador ang ombudsman, no, or may mag-issue na daw ng warrant at makukulong possible this weekend itong dalawang senador at itong tinutukoy niya itong sila Senator Jinggoy Estrada at Senator Joel Villanueva, mga kaubayan. Kaya pumalag po dito si Senate President Cayetano at binanggit pa niya dito, no, or parang sinupalpal niya dito sa flood control investigation sa Senate Blue Ribbon Committee na possible na ma-mention din naman itong si Erwin Tulfo daw, mga kababayan. So abangan natin, no, yung mga kaganapan pa dito, no, sa mainit na or nag-iinit pa na mga kaganapan dito sa Senado ngayon, mga kababayan, no? At pati nga po itong si Kiko Pangilinan ay tumaas din yung kanyang boses kanina, no? Parang pasigaw na rin yung kanyang salita at inalmahan din po siya ni Senate President pro tempore Senator Ligarda, mga kababayan, no? Kasi taas yung kanyang boses talaga gaya ng ginawa niya kay Senator Padilla nung nakaraang linggo at inalmahan din po siya, no, sinupalpal din po siya ni Senate President Cayetano. Samantalang yung boses ni Senator Cayetano, mga kababayan, or ni Senate President Cayetano ay mahinaon lang, mga kababayan, no? Pati kay Senator Marcoleta yung boses nila talaga ay kalma lang, pero itong mga minority senators ay mataas yung kanilang boses, mga kababayan, no? At pansin ko parang gigil talaga sila dito at hindi sila papayag na i-allow nga itong mag-participate ng online yung mga senador. At yung i-insist niya kanina ni Senator Erwin Tulfo na dahil daw ba sa makukulong na yung dalawang senador ay minamadali itong pag-amid nila ng rules, mga kababayan. At hindi po yan nagustuhan din ng majority. At nung May 11 pa po ito, no, na inumpisahan ni Senator Marcoleta at ngayon nag-walk out sila itong mga minority senators, no? Iniwan nila si Senator Tito Soto doon sa session hall, mga kababayan. At para po sa aking opinion dito, mga kababayan, no, itong ginagawa ng minority senators na pag-walk out ay isang kabastusan, mga kababayan, no? Kung hindi po sila papayag, pwede naman silang mag against, no, kung magbubutuhan sila kasi nag-motion na sila na mag-divide the house ay nagsilayasan naman itong mga senador na ito, no, at talagang nagpapakita ng kanilang kabastusan, mga kababayan. At yet yung mga kaalyado nila, yung mga supporters nila ay pinupuri sila, no, mga kababayan, which is to me naman ay kabastusan, no. At hindi lang talaga nila matanggap na itong rules na ito na proposal ni Senator Marcoleta na pwede nang mag-allow nga ng senador na hindi makapunta physically doon sa Senado ay pwede na sa teleconferencing or video conferencing. Kasi baka may mga balak po sila in the near future, no, or the soonest na palitan nila ulit ng or palitan nila itong si Senate President Cayetano, no? Baka bigla na lang silang nominate na naman ng bagong Senate President, mga kababayan, at si Senator Bato nga ay hindi na po makapunta dyan sa Senado dahil pinaghahanap na po siya ngayon ng mga kapulisan, mga NBI at nagtulong-tulong na para hanapin po siya. At itong dalawang senador na sinasabi ni Erwin Tulfo na makukulong na, so hindi nila pinapayagan, mga kababayan, no? Para hindi makaboto at mananaig sila dito sa kanilang mga binabalak, no, kung ano man yun na patalsikin si Senate President Alan Peter Cayetano. So ito yung malinaw na dahilan bakit nila tinutulan, no, yung rules na pwedeng na mag-allow yung senador na mag-participate nga dito sa kanilang session kahit wala po sila doon mismo sa Senado, mga kababayan. So ito yung malinaw na bagay na ayaw nilang mangyari, no.
Dahil kung pwedeng mag-attend yung senador na through conferencing lang or video conferencing ay hindi mangyayari yung kanilang mga binabalak. Hindi nila mapapatalsik dito si Senate President Cayetano, no, na napakamahinahon lang talaga siya, mga kaubayan. Hindi po siya kagaya nila na sumisigaw-sigaw. At yun po, mga kaubayan, no, yung aking nakikitang dahilan dito na talagang tutol itong mga minority senators na payagan na mag-join, no, mag-participate sa online itong mga senador kung hindi sila makapunta dito sa Senado, kasi nga makukulong yung dalawang senador at si Senator Bato ay wala po dyan, hindi makapunta dahil hinuhuli siya. So itong balak nila ay para mangyari, mga kababayan, no, at mapilayan, mabawasan yung mga senador na nasa majority ngayon. So yun po yung klarong-klaro dyan na dahilan, mga kababayan. So ano pong sa palagay nyo dito sa nangyayaring intense na kaganapan, no, kanina dyan sa Senado? So please comment down below. Maraming salamat. God bless po sa ating lahat.